Good morning. At kumusta kayo dyan? Ito po'y nag-aalmusal ako. Pero bago ako sumubo, gusto ko muna kayong batiin at kwentuhan. Kasi ang dami nagsasabi sa akin, bakit walang laman yung pages mo? Ano mga videos? Walang mga bagong videos. So, ito, umagang-umaga. Natatawa ako kasi, di ba, nag-apologize na po ako sa show ni OG Diaz. Pinatawag niya ako at hindi ko naman tinanong kung bakit, pero malamang dahil sa mga pinagagawa kong mga revelations, mga kwento, ayan, sinagot ko naman. Sinagot ko isa-isa, wala pa akong tinago, nagpakatotoo ako. Sabi nga, transparency, ayan, transparency. Pero natutuwa dun sa mga comments. Sabi ng iba, nag-sorry ka pa pero damage has been done. Yan ang masamang ugali ng atin mga Pilipino. Alam mo, pag nag-sorry ka, ibig sabihin pinagsisihan mo na nga, ibig sabihin hindi mo na uulitin. Diba? Ano ba ang mas gusto nyo doon sa mga bashers, ha? O doon sa mga pilosopo? Anong gusto nyo? Yung hindi mag-sorry tapos sasabihin nyo, diba? Ang kapal naman ng mukha na to. Hindi man lang nag-sorry. So, yung sa akin po, ang pinaka-importante is, I learned. Natutunan ko na, teka, parang mali na tong ginagawa ko. Kailangan itigil ko na. Bukod doon, kailangan ko humingi ng paumanhin doon sa mga nasaktan ko. Kaya ako po ginawa yon. Kung mapapanood nyo, panoorin nyo kay OG Diaz. Ewan ko anong title ng show ni OG Diaz. Sa FB yun sa FB. Kaya mga Pilipino, yan ang isang ugali na dapat natin sanayin. Pag meron tayong ginawang mali, number one, kailangan matuto tayo sa atin mga pagkakamali. Anong ibig sabihin? Dapat hindi mo na ulitin to. Dahil natuto ka na, hindi mo na dapat gawin to ulit. Number 2, okay lang sa isang lalaki na mag-sorry. Yung ibang lalaki kasi, minsan, ang hirap lunukin ng pride. Parang ayaw lumabas yung pagsasorry. Masarap po ang pakiramdam pag nag-sorry ka kasi nasabi mo yung sa loobin mo na mali yung ginawa mo. Ang problema, pag nag-sorry ka, tapos labas sa ilong, yun, problema rin yun, yung sorry. Yung hindi mo naman minimin. Pero ako, I meant every sorry para dun sa mga nasaktan ko. Ang point ko ngayon, ang pangit naman kung hindi ako mag-sorry, di ba? Kaya ako nag-sorry. Kasi ang nakikita ko mga comments ngayon, nag-sorry ka pa, nasaktan mo na, nag-sorry ka pa, nagawa mo na. Exactly, kaya ka magsasorry because nagkamali ka. Kaya ka magsasorry kasi meron kang ginawa na hindi maganda. Kaya ang pinaka-importante in life is you learn from your mistakes. Acknowledge your mistakes. Nagkamali ka, huwag mo nang gawin ulit. May nasaktan kang tao, humingi kang paumanhin. Ganun po yun, ganun ang life. Kaya hindi pwedeng hindi ako mag-sorry. At ako po'y natuto. Kahit ako'y mahigit 50 na, natututo pa rin ako, tao lang ako Every day in my life, I still learn. Kahit matanda na ako. A happy morning to all and maging masaya po lagi. Doon sa mga nasaktan ko again, I'm sorry po. Kahit nasaktan ko kayo, mahal ko kayo. Doon sa mga loyalists ko na all support sa akin, yung iba nga dyan. Sabi, kwento pa, tama na po, nakakasakit na po tayo. Reminisce nyo na lang, nagkikwentuhan tayo dito na nag-enjoy kayo, nakikinig kayo sa mga kwento ko. Pero hanggang doon na lang po. Maraming salamat po at magandang umaga. See you later. Bye! Yes, good morning sa inyong lahat at nakaka-miss na rin kayo at kamusta kayo lahat dyan? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ang daming balita sa news. Pero yun nga, kung napansin nyo ay halos isang linggo na po akong medyo tahimik. Hindi na po tayo nagkikwento.
At umiiwas din tayo ngayon sa mga news kasi sabi ko nga kaya naman tayo kumalma nung isang linggo na at nananahimik sa mga kwento kasi sabi ko nga parang marami tayong nasasaktan sa ating mga kwento. Kaya nga sabi ko, teka, kalma muna tayo, wag muna tayo magpadala ng emosyon. Kasi siyempre nakakakonsensya din kung tayo ay nananakit ng mga inosenteng tao. Kaya ngayon umaga po ay tayo po ay bumabati sa inyo at nagsasabi din na kung meron pong mga lumalabas na mga kasi nabasa ko kanina na naman, unang basa ko wala daw akong tigil sa pagkwento. Alam niyo naman isang linggo na ako ng tahimik. Isang linggo na po tayong hindi na po nagkikwento at na-explain ko nga ito kung bakit. Pero ganun pa man, explain ko ulit na tayo po ay nananahimik ng isang linggo na. Ayaw na natin magkwento sapagkat yun nga ay mukhang nakakasakit tayo ng ibang damdamin na hindi ko gusto na nananakit ng damdamin ng kapwa. Kaya again, hindi po totoo yung mga lumalabas na chismis na tayo po ay tuloy-tuloy pa rin daw nagkikwento. Alam niyo naman na isang linggo na akong quiet, kalmado. Pag nagkikwentuhan tayo dito ay sa mga bagay-bagay na lang na pang araw-araw. Hindi ko na po hinuhugot yung mga nakaraan. Katulad ng mga huling linggo na tayo po ay nagkikwento ng mga masasama ng loob, mga lumang kwento ng hinanakit. Kaya yun lang, pinapaalala ko lang po sa inyo, baka madala kayo sa mga pagbibinta ngayon na sinasabi hindi pa daw ako tumitigil na pagkwento. Isang linggo na hindi naman tayo makapagsisinungaling. Isang linggo na po tayong humingi sa inyo ng dispensa dahil tayo po ay kalmado at wala na po tayong kwento. Isang linggo na. Pero hindi naman ibig sabihin hindi na tayo pwede kamustahan. At yun nga ang ginagawa ko itong huling isang linggo ay kinukumusta ko na lang kayo sa bawat lugar niya sa Pilipinas. Kaya I'll see you soon at good morning sa inyong lahat. At have a nice weekend. It's a Friday. Yes, it's a Friday. Have a nice weekend po sa inyong lahat. Thank you. Bye-bye.